Hi guys! Welcome back sa aking channel. So for today's video guys, magbibigay lang ako ng konting kachismisan tungkol sa natatrending na sigalot ng ating kapwa content creator na si Boy Tapang at si Cherry White. Alam nyo guys, medyo nalungkot lang ako. Medyo na-off talaga ako nung napanood ko yung live ni Boy Tapang. Maski sino naman is talagang, makikita mo sa mga comment section na mag-agree kay Boy Tapang. And then, makaramihan din naman is, ayun, nag-agree kay Cherry White. Pero ito lang masabi ko, sa buong napanood ko na live ni Boy Tapang is, hindi siya nagpakalalaki. Actually, hindi siya nagpakalalaki. Alam nyo, ito yung pinaka-nakakalungkot sa lahat. Sa lahat hindi ko nilalahat pero ito. Pilipino man yan o ibang lahi. May mga ganyan eksena talaga. Yung tipong, sa una, syempre, tatanggapin mo yung tao, mahal na mahal mo yung tao, talagang kung anong nakaraan niya, kung ano meron siya ngayon, is tatanggapin mo kasi nagustuhan mo yung tao, ginusto mo yung tao, mamahalin mo yung tao, magmamahal ka sa tao, kaya kailangan mo tanggapin kung ano meron siya at kung ano yung mga nakaraan niya. Which is si Cherry White at si Boy Tapang, may mga kanya-kanyang nakaraan. Pero ito lang, pag once na nagkagulo na kayo, dito na naglalabasan yung mga kanya-kanyang baho. Which is maling-mali ang ginawa ni Boy Tapang kasi imbis na magpakalalaki siya, hindi ko sinabing bakla siya ha, imbis na magpakalalaki siya, magpakamanly siya sa kung hiniwalayan siya, kung nagkaroon sila ng gulo ni Cherry White, sana hindi niya binroadcast live. Sana inisip na lang niya na yung taong minahal niya nakaraan is merong kasama, which is yung anak ni Cherry White. Sana ayun na lang yung inisip niya. Kasi ito ha, kung ikaw talaga tunay na lalaki, sabihin natin na saktan ka, sabihin natin na nabugbog ka, which is mali doon si Cherry White, wala akong kinakampihan doon. Kasi mali talaga na mambugbog ka ng lalaki at magkaroon ka ng, ayun, kalokohan. Hindi ko sinabi na nagloko din si Cherry White, pero base nga doon sa mga sinasabi ni Boy Tapang, na ganun nga ang ginagawa ni Cherry White. Pero wala tayong kukumbinsihan kung totoo ba. Pero ayun nga, sa life niya, ayan, tapos ang dami daw lolo, ang dami daw mga sponsor, ang daming kalokohan ni Cherry White na which is pinagkatiisan niya. Kaya nung sumabog na siya, binroadcast niya sa live, which is mali. Kasi kung isipin mo na lang ha, yung taong minahal mo, yung taong ginusto mo, yung taong nakahulugan mo ng loob, yung taong nakasama mo ng ilang buwan, may anak. Dapat nirespeto mo na lang yun. Sabihin natin, sige, mag-live ka. Sabihin natin na, sige, galit ako, gusto ko ipahiwatig ko ano nararamdaman ko, ilabas ko sa ng loob ko sa'yo, Cherry White. Pero sana, hindi na lang niya nilahat, or yung tipong magkakaroon ng walang respeto. Yung walang respetuhan na. Kasi minahal mo naman yan. Ako naman kasi, kung para sa akin na, kung ganun ginawa sa akin, kung ako si Boy Tapang, kung ang ganun ang ginawa, kung ganun ang mga eksena nangyari, kung ano na lang yung pinag-awayan, yung pinaka main point, pero hindi mo na dapat ilabas kung ano yung mga tipong kung ano-ano pa mga past na keso ganyan, ganito. Ang dami mong dinamay, ang dami niyang dinamay. Which is, ang lakas mga squatter, di ba? May kilala akong ganyan, putang ina, yung sa mahilig bang ungkat ng past, akala mo napakalinis, naturingan din namang may tinatagong baho na, ayun. Pero ayun nga, masabi ko, hindi na pakalalaki talaga si Boy Tapang doon. Kaya nga 'di ba, imbis na mainis, karamihan is imbis na mainis kay Cherry White is medyo lumiyad, medyo umano ng konti kay Cherry White kasi nga mali na din yung ginawa ni Boy Tapang, which is lahat na ng baho. Kaya sabihin mo na, putay na kasi si Cherry White, ginamit ako niyan, manggagamit lang yan for fame, for views, para makakuha ng madaming followers, ganyan talaga gawain yan. Ginusto mo 'di ba? Ginusto mo yung tao. Sana, nung una pa lang, alam mo may manarinig-rinig ka na, sabi mo, nung una pa lang, may narinig-rinig ka na, binabalaan ka na. Hindi sana, 'di ba? Pinaniwalaan mo
yung mga unang nagsasabi sa'yo nun. Pero, di ba, dahil nga minahal mo, ginusto mo, minahal mo naman yung tao, eh. Bakit mo kailangan pang siraan on life, di ba? Hindi talaga ako, talaga ako sa ganun lalaki. As in, yung tipong, pag once na nagkahiwalay na, ang dami na pinuputak-putak din ng mga kung ano-anong salitang masasakit, lahat na nilalabas. Napaka-ekis nun. Talagang wala nang respeto. Isipin mo na lang, dapat may anak yung minahal mo, yung babae. Unang-una yung dapat lang iisipin mo, yung may anak. Yung may anak. Hindi yung basta galit ka lang, kaya ginawa mo yan.